This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Ang una nating kwento ay wakwak sa General Santos Hospital. What if matulog kayo sa kalsada at meron palang aswang na nakaabang sa inyo? Anong gagawin mo? Ito ang masalimuot na karanasan ni Vanessa Rivera, taga-Bawing, General Santos City. Sulat niya, Ate Nix at Kuya Steve, matagal nyo na po akong follower. Nakakaaliw po ang twisted stories nyo, pero hindi ako naniniwala sa aswang o wakwak kung tawagin dito sa amin. Nangyari po ito noong nakaraang Lunes ng gabi. Binabantayan ko si Lolo sa ospital. Sawa naman ng Diyos, hindi kami naapektuhan ng lindol. Ngunit pagsapit ng gabi, natakot kami sa mga aftershocks. Kaya ang ginawa ng mga hospital staff ay nilipat lahat ng pasyente sa labas. Halos sa may kalsada na rin ito. Mas safe daw kasi dito kesa sa loob ng ospital. Pumayag naman kami. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Ngunit lingit sa aming kaalaman, hindi lang pala aftershocks ang dapat naming katakutan. Pagsapit kasi ng 2:00 ng umaga, nagising ako sa sigaw ni Lolo. "Bane! Bane! Tulong, Bane!" Agad naman akong tumayo at lumapit kay Lolo. Kagigising ko lang ito kaya hindi ko masyadong masilayan ng mabuti. Pero tanda ko parang may hayop na sobrang itim, kasing itim ng uling na nasa may braso ni Lolo. Tila sinisipsip niya ang dugo kay Lolo. Kumuha naman ako ng bato at binato ito. Sumigaw din ako ng tulong. Agad namang kumaripas ng takbo ang hayop na ito hanggang nawala ito sa kadiliman ng gabi. Dumating din ang staff at security ng ospital. Sinubukan din nilang habulin ang hayop na sinasabi ko. Ngunit hindi nila ito naabutan. Sabi nila baka magdanakaw lang daw ito. Pero sabi ko, tingnan niyo ang braso ni Lolo. Sinipsip ang dugo niya. Kwento din ni Lolo, parang may narinig daw siyang parang pakpak. Alam mo yung tunog na yun? Pero hindi naniniwala ang staff sa sinabi ko. At sabi lang talaga nila magnanakaw daw ito. Ang ibang pasyente ay parang niniwala din sa amin, pero ang iba ay ayaw din. Pero talagang magnanakaw daw ito sabi nila dahil meron ganito sa amin tuwing panahon ng sakuna. Kahit hindi sila naniwala, chinek ng staff ang dugo ni Lolo. At dito nakumpirma na nabawasan nga ang dugo niya, kaya siya mas lalong nanghina. Kinailangan pa nila kumuha ng dugo sa blood bank para ibigay kay Lolo. Gayunpaman, kahit hindi nila ako pinaniniwalaan, pinadala ko sa inyo ang kwento ko at Nix at Kuya Steve para maging aware din ang mga kababayan ko tungkol sa wakwak sa gabi. Hindi lang dapat magnanakaw at aftershocks ang dapat natin katakutan, kundi pati ang mga aswang. Ang susunod nating kwento ay Anghel sa Lindol. Naniniwala ka ba na mayroon tayong guardian angel? What if niligtas ka nito habang lumilindol? Alam naman nating lahat na niyanig ng lindol ang Jensan at Sarangani. Bagamat napakalungkot ng balitang ito, meron tayong isang kwento na puno ng hiwaga mula sa trahedyang ito. Ang sender natin ay si Kate Salazar ng Sarangani. Sulat niya sa amin, "Good evening po Ate Nix at Kuya Steve. Isa po kami sa mga biktima ng lindol kamay-kailan lang. Alam ko po madaming nakapila sa mga stories para sa inyo,
Pero sana mabasa niyo po ng una ang storya ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Kate Salazar. Grade school student po ako. Actually, nangyari po ito sa aking kaibigan na itago na lang din po natin sa pangalang Luna. Tandang-tanda ko po ang takot nung nangyari ang lindol sa school namin. Sabay kaming nag-CR noon ni Luna. Sakto, lumindol. Grabe po ang lindol, yung kisame ay biglang bumagsak sa CR at sa kasamaang palad na pagsaka ng paa ko at napilay po ako. Katabi ko lang naman si Luna pero alam niyo po, yung kisame na dapat babagsak sa kanya, biglang nadurog. Hindi ko po alam kung paano po i-explain pero kitang-kita to ng mata ko. Tila parang may pumoprotekta kay Luna. Hindi ko man nakita pero tsak ako na isa tong guardian angel. Nagpasalamat naman si Luna sa rosaryo na hawak niya. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Agad namang tumawag ng teacher si Luna para ma-rescue ako. Pagdating namin sa ospital, kahit manghang-mangha ako sa nangyari kay Luna. Dahil isang miracle to, di ba? Pero parang nagtampo ako sa Diyos. Bakit? Bakit si Luna lang kasi ang may guardian angel? At siya lang ang niligtas sa kamatayan. Ako, nabaldado pa ako. Nasaan ang guardian angel ko? Bakit ako hindi tinulungan? Gayunpaman, dumating si Luna sa ospital nung gabing yon at kinamusta din ako. Habang nagkukwentuhan kami, sinabi sa akin ni Luna na babalik siya bukas sa school. Pinagbawalan ko naman siya. Sabi ko, suspended na ang classes, Luna, at halos babagsak ng building sa school. Pero ayaw paawat ni Luna. Top 2 kasi sa section namin si Luna. Kailangan niya daw kunin ang mga libro niya sa locker at mag-aaral daw siya sa bahay. Sinumbong ko naman siya sa nanay niya, pero wala ring nagawa ang nanay niya. Kaya yun, pumasok din si Luna ng Martes ng umaga. At ang huling message niya sa messenger ko, bandang alas 7 to ng umaga, "Pagaling ka, bes, mamaya dadalawin kita." Ngunit hindi ko alam na ito na palang huling PM niya sa akin. Dahil pagkabalik ni Luna sa school, nag-collapse ang building at nalibing siya ng buhay sa school namin. Halos isang araw din bago nakuha ng rescuers ang kanyang labi. Sana po magsilbing aral po ang aking kwento at Nix at Kuya Steve. Kahit kaibigan ko po si Luna, dapat tama po ang mga priorities natin sa buhay. Huwag po tayong bida-bida masyado. Kahit madami tayong gagawin, safety comes first, lalo na sa emergency. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon ay may guardian angel tayo na liligtas sa atin. Ang susunod nating kwento ay mas masahol pa sa lindol. What if lumindol na nga pero may umaabuso pa sa sakunang ito? Ito ang masalimuot na storya natin ngayong gabi. Ako nga pala si Leonora Cruz. Kadalasan, isang manggagamot. Minsan, nang kukulam din kung kinakailangan. Taga Davao. Kamakailan lang niyanig ang Cebu at Davao ng napakalakas na lindol. Madami ang tumulong sa trahedyang ito. Pero ang hindi alam ng karamihan ay meron ding iilan na umaabuso. Nung isang araw, may lumapit sa akin, isang mag-ina, si Isabel at ang anak niyang si Nene. Kasabay din nila si Earl na taga Cebu. Gusto nilang ipakulam ang mga taong umabuso sa kanila habang lumilindol. Nakakagalit at nakakainis ang mga kwento nila, pero tinanggihan ko sila sa kagustuhan nilang magpakulam. Kahit magkano pa raw ay magbabayad sila, pero sinabi kong hindi talaga. Kwento ni Earl na isang call center agent sa Cebu, nakakatroma daw ang lindol sa kanila. Nangyari ito habang nasa opisina sila. Nagpapasalamat daw siya at ligtas sila nang matapos ang lindol. Gusto na nilang makauwi kagad para ma-check ang kanilang pamilya at ari-arian. Pero pinigilan daw sila ng boss nila at pinaharangan pa ang exit ng building. Sabi ng boss nila na si TL Jake Trinidad, ligtas naman sila kaya walang kailangang i-check pa at kailangan daw tuloy-tuloy ang operasyon nila. Ang hindi bumalik sa desk ay matatag as a wall. Grabe no? Napakawalang puso. Anong tingin nila sa mga taong ito? Robot? Kaya nag-decide si Earl na mag-resign at umuwi na lang sa Davao. Kwento naman ni Aling Isabel at ang anak niyang si Nene. Nung lumindol naman daw sa Davao, nasa classroom sila. Nagpanik daw ang lahat pero mas nagpanik daw ang teacher nilang si Teacher Jenny Salvacion. Nauna daw itong tumakbo at iniwan ang kanyang mga estudyante. Nanulak pa ito ng mga bata para lang maunang makababa sa hagdan.
Dahil dito, iilan sa mga classmates ni Nene ay nasugatan. Nakunan pa daw ito sa CCTV at nireport nila sa principal pero wala naman daw ginawa. Lintik na teacher ito. Inuna pa ang sarili kaysa sa mga bata. Nakakagigil talaga. At ang gustong mangyari ni Earl at ni Nene ay kulamin si TL Jake Trinidad at si Teacher Jenny Salvacion. Pero tinanggihan ko ito. Hindi ako magpapabayad sa kulam na ito. Sapagkat sa sobrang gigil ko sa kanila, gagawin ko ito ng libre. Mas masahol pa sila sa lindol. Kaya magantay sila sa ganti kong kulam. Lilindulin ko ang mundo nila. Ang susunod nating kwento ay naglaho sa pasukan. Pasukan na naman. Siyak madaming excited. Pero what if may nag-aantay pala sa iyong lagim sa first day mo? Ito ang nakatakot kong experience last year, Kuya Steve at Ate Nix. Ako nga pala si Sai Reyes, nag-aaral sa Malabon Elementary School. Kaka-transfer ko lang dito last year at tandang-tanda ko pa ang first day ko bilang transferee student. Tahimik ako noon, bago pa lang kasi ako sa klase, wala akong kilala. Pero may isa akong classmate na nagpakilalang Jaser na lumapit sa akin at sinabi sa akin, wag daw ako uupo sa harapan. Sabay biglang umalis ito. Ano ba ito? Nananakot? Gusto ko dito sa harapan. Gusto ko kasi makinig kay ma'am at sa mga teachers dahil bago lang ako dito. Pero mamaya-maya pa may tumabi sa akin na isang babae, si Eleanor. Maganda siya at matangkad. Medyo maputla nga lang. Winelcome ako nito at nagkwentuhan kami. Pero natigil ito nang nagsimula na ang klase. Nag-attendance muna si Ma'am Dinobo, ang advisor namin. Maayos naman ang first day ko overall. Pero pansin ko lang after recess, itong si Eleanor biglang nawawala at hindi na rin bumabalik sa klase. Kinabukasan, Martes, excited na uli ako pumasok at may bago na akong bestie na si Eleanor. Nag-attendance uli si Ma'am Dinobo. Dito ko na napansin, parang di nabanggit ni Ma'am si Eleanor. Napansin ko din na parang hindi rin siya nabanggit kahapon, kaya nagtaka ako. Kaya pagsapit ng recess habang kausap ko si Eleanor, sabi ko, Ellie, hindi ka binanggit ni Ma'am Dinobo kanina nung attendance. Di kaya ibang section ka? Sagot naman ito sa akin, ano ka ba, Sai? Perfect attendance ako since prep. Baka nagkamali ka lang sa pandinig. Inalo ko din si Eleanor ng sandwich pero ayaw nito. At sa pangalawang pagkakataon, after ng recess, hindi na naman bumalik si Eleanor sa klase. Bakit kaya? Perfect attendance daw siya pero nagka-cutting classes. Ang labo naman. Pero hindi pa ito ang weird na nangyari sa akin dahil kinagabihan, alas 9 ng gabi, may kumatok sa bahay namin. Nagulat ako at tinawag ako ni Mama. May bisita daw ako. Laking gulat ko at si Eleanor ito. Hindi ko naman nabanggit sa kanya kung saan kami nakatira. Gayon pa man, nag-iaya ito na maglaro kami ng Jackstones kaya pinagbigyan ko na rin. Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. Kinabukasan, pagdating ko sa school, parang di na ako excited na makita si Eleanor. Ang weird niya kasi. Pero naipagplastikan pa rin ako sa kanya at naipagbeso. At nag-roll call uli si Ma'am Dinobo. At alam nyo, wala na naman si Eleanor. Kahit nakapagtaka, mas naisip ko ang perfect attendance na record ni Eleanor. Kung hindi na record ang attendance niya, kawawa naman siya at di siya magiging perfect attendance this year. Kaya hindi ko na napigilan at sumigaw ako. Sabi ko, Ma'am, si Eleanor po di niyo tinatawag ng ilang araw na. Biglang tumahimik ang klase. Nabalot sila ng takot, parang nakakita ng multo. Tanong sa akin ni Ma'am Dinobo, paano mo nakilala si Eleanor? Bago ka lang dito ah. Sagot ko, bestie ko po yan ma'am. Lagi ko siyang kasama at katabi. Simula nung Lunes pa. Mabait po siya sa akin. Pagkatapos ko magsalita, mas natakot sila. Nakita ko sa mukha ni Ma'am Dinobo ang takot. Dagdag ko pa, Eleanor, ikaw naman ang magsalita. Kanina pa kita pinagtatanggol kay ma'am. Pero pagtingin ko sa upuan ni Eleanor, wala na siya. Pero kanina nandyan lang siya. Nag-cutting classes naman ba siya? Walang nagsasalita sa buong klase at nakatitig lang sila sa akin. Maya-maya pa, nagkaroon na ng lakas ng loob si Ma'am Dinobo. Nanginginig ang boses niya, Jacob, kunin mo na nga ang upuan ni Eleanor at ilagay na yan sa stock room. Agad naman itong sinunod ni Jacob at nagmamadaling kinuha at binuhat ang upuan ni Eleanor.
Lumapit naman sa akin si Ma'am Dinobo. Hinawakan ng aking balikat at sinabi ito ng pabulong, "Iha, pasensya ka na at nakita mo si Eleanor at kinaibigan ka pa nito. Subalit matagal nang patay si Eleanor. Nalunod siya sa beach noong April. Halos hindi ako makagalaw nang marinig ko ito. Hindi ko alam kung may third eye ba ako o sinadya ni Eleanor na magpakita sa akin. Umupo ako at nakatulala lang. Nabalot ako ng takot. Nang maimasmasan, tinawagan ko si Mama at nagpasundo. Matagal din ako hindi pumasok sa school, halos 1 linggo din yun. Binasbasan ako ng pare, nagpa-albularyo din kami. At matapos ang 1 linggo, nagkaroon na rin ako ng lakas ng loob at pumasok na rin. Pagbalik ko sa classroom, hindi na ako uli umupo sa harapan. Doon na ako sa may likod. At sa awa ng Diyos, hindi na uli nagpakita sa akin si Eleanor. At sana naman, huwag niya din akong bisitahin sa gabi doon sa bahay ko. Ang huli nating kwento ay ang huling talon. What if mag-bungee jump ka pero walang tali? Ito ang totoong nangyari sa isang babae sa Brazil at nakunan pa ito ng video. Warning lang mga buddies, kaya kung mahinang sikmura mo, skip mo na. Kahapon, June 13, 2026, pumunta si Maria Eduarda Rodriguez de Fuertas, 21 years old, sa Skeleton Bridge sa Limeira, Sao Paulo, Brazil. Meron kasing bungee event doon. Kasama ni Maria ang kanyang fiancé. Nag-decide si Maria na itry ang bungee jump. Bago niya to gawin, nag-post muna si Maria ng pictures about sa event, and which is very ironic, ang last post niya ay, "Who was the crazy person that let me off the bridge?" Ako nga pala si Steve ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig ka sa twisted stories, follow ka na. May 3 staff na umasikaso kay Maria, at eto na ang sumunod na nangyari. Gente, acorda, velho! Ai, meu Deus do céu! Hindi AI or Final Destination ang napanood nyo. Totoong tinapon si Maria ng walang lubid. Kitang-kita natin sa video na sadyang naiwan ang lubid ng 3 staff. Dahil dito, bumagsak si Maria sa kanyang kamatayan. 30 to 40 meters ang taas nito. Katumbas ng 10-story building ang bangin na ito. Alam nyo buddies, hindi ko talaga maisip kung paano ito nangyari. Biruin mo, 3 sila. Wala man lang nakaisip ni isa na nakalimutan natin ang lubid. Diba ito ang pinaka-importante sa bungee jump? What were you thinking guys? Dahil dito, nag-collapse ang fiancé ni Maria. Hindi niya kinaya ang biglang pagkamatay ni Maria. Agad naman siyang dinala ng ambulansya sa ospital. Dumating din ang mga emergency responders para i-check si Maria, but she was pronounced dead at the scene. Daming na-shock ng mga witnesses at naman nilang tinawagan ng mga pulis. As for the staff and organizers ng event, nang na-realize nila na mali sila, bigla silang nagtakbuhan at nag-try tumakas. Pero, mabilis na dumating ang mga pulis at hinuli sila. Except for 2 persons. Yung 2 nakatakas sa gubat. Nag-deploy naman ang gobyerno ng Brazil ng 2 military helicopters para hanapin sila. And eventually, nahuli ito. Overall, 6 silang nahuli. 5 lalaki at 1 babae. So far, hindi alam ng mga otoridad kung anong kaso ang isasampa sa kanila. Because this is the first time that they have encountered this type of case. At yan ang bad idea of the day natin, buddies. Hanggang sa muli, kita-kits sa dilim. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.